Hello Kuya Ken, Miss A here. Personal ko talagang naranasan ito. At ito rin ang dahilan kung bakit ako tumigil sa pagtrabaho sa BPO. Kasi sa mga insidenteng to, naniniwala talaga ako na halos lahat ng BPO may kanya-kanyang kwentong kababalaghan. Ako mismo, dati pa akong nakakakita ng mga kakaibang bagay. Medyo nakakatawa na lang ngayon kasi at some point, naiisip ko na parang sumpa na siya sa akin. Kahit saan akong lugar mapunta, kahit nung nasa abroad na ako, parang sinusundan pa rin ako. Ito ang kwento ko tungkol sa Nap Room Tragedy. Ang kumpanyang ito ang pangalawang BPO na napasukan ko. At masasabi ko, ito na siguro ang pinakamalaking site dito sa Davao. Sa totoo lang, nagdalawang isip pa nga ako nung mag-apply kasi may kakaibang creepy na vibe ang lugar. Nasa isang mall siya na halos walang laman. Parang hindi pinupuntahan ng mga tao. Ang alam ko, tanging BXY lang ang naroon. Kilala itong kumpanya na may mataas na standards at malaki ang sweldo, lalo na kapag telco account ang hawak mo. Nag-apply ako. Swerte. Natanggap agad pagkatapos ng interview. Pinroseso na agad ang requirements. At sa unang 2 linggo ay nesting period muna kami. Morning shift pa kami noon. Pagkatapos ng deliberation, isa ako sa mga natanggap bilang regular sa production floor. Lumipas ang ilang buwan, palit-palit na ang schedule namin. May opening, may mid-shift, at may closing. Okay pa ako nung opening shift kasi nakakauwi ako ng 5 AM. Pero madalas, pumupunta ako sa nap room para makapagpahinga. Relaxing kasi doon. May ilaw pero dim lang. Maliwanag lang sa hallway at may konting ilaw mula sa pinto. Pero sa mismong kama, madilim talaga. Noong mid-shift na ako, ginagawa kong tulog ang 1-hour lunch break ko. Yung 30 minutes break ko na lang ang ginagawang pagkain. Nakakatamad kasing bumaba pa para bumili ng ulam. Yung shift na yon sobrang toxic talaga. Ang daming calls. Pero kapag nakasale ka na or na-hit mo na yung quota, pwede ka na mag-VTO. So masaya ako nun kasi may time pa akong makatulog. Pagkatapos kong mag-VTO, agad akong nag-ayos ng gamit, niligpit ang headset, pumunta ng locker, tapos dumiretso sa nap room. Excited pa ako kasi inisip ko, ako ang unang makakauna sa kama. Pero pagdating ko,